Dako tayo sa Senado, pagsuspende sa excise tax at VAT sa langis. Dapat masusing pag-aralan ayon yan kay Senador Ping Lacson. Tama nga naman, RH number 28, paring Raymond. Badpaas sa paring Raymond. Paring Romel, Jackie, pinagdadahan-dahan ni Senador Pan Philippine Lacson ang pamalan sa pagsuspindi sa excise tax at pati value-added tax o VAT sa langis. Nauna nang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas para sa suspension ng excise tax sa langis kapag lumampas na sa $80 per barrel ang presyo nito. Ngunit may panawagan din na isama na suspindi ng koleksyon ng VAT sa langis. Babala ni Lacson, napakalaki ang mawawala sa kita ng gobyerno kapag magkasabay na suspindihin ang excise tax at VAT sa langis. Batay sa pagtaya ng Department of Finance o ang DOF ay nasa 200.899 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno para sa 2027 na suspension ng excise tax. At kung isama ang VAT na suspendihin ay 119.326 billion pesos naman ang mawawalang kita sa gobyerno. Ito ay para sa kabuang 320 billion pesos na mawawalang kita ng gobyerno na tiyak na matindi ang maging epekto sa ekonomiya ng bansa sa pangmatagalan. Sa ngayon, sabi ni Lacson ay meron pang 230 billion pesos na pondo ng gobyerno na maring gamitin sa iba't ibang programa bilang tugon sa epekto ng krisis sa presyo ng langis. Ang pondong ito ay mula sa 2025 General Appropriations Act at 2026 National Budget. Kasama sa maaaring paggamitan nito ay ayuda sa mga pinakaapektadong sektor gaya ng mga tasa transportasyon. Mungkahi lang ni Lacson, kailangan bantayan ang paggastos nito upang matiyak na mapunta sa mga nangangailangan at hindi mapunta sa iilan na malalapit lamang sa mga politiko. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paring Raymond. Pero ang ano ba ang consensus ng Senado sa issue na ito? Tapyasan or suspindi muna ang excise tax sa langis? Yung excise tax, paring Romel, mukhang nandyan na yan at hinihintay na lang yung implementasyon. Pero yung ay sa kondisyon na magtuloy-tuloy yung $80 and above per barrel ng langis na mukhang naranasan naman na natin ngayon. Pero ang babala kasi is yung VAT, paring Romel, na pag isama yung suspindihin, magandang pakinggan para sa ating mga kababayan sa short term, ang paliwanag ni Senador Ping. Pero sa long term ay baka mas matindi din ang maging epekto natin na ayun din, babalik sa atin yung epekto dahil maraming programa ang maapektuhan kapag sinulang sa 320 billion pesos na collection ang gobyerno mula sa dalawang klase ng buwis na ipinapataw sa langis. Nako, talagang napakahirap ng sitwasyon natin talaga, paring Raymond, ano? Yun na nga, kaya walang ibang nakikita na pare-pareho tayo ng panalangin, paring Roman, kahit yung mga senador, na sana sa lalong madaling panahon ay matapos na iyong gusot na nangyayari sa Middle East. Okay, maraming salamat na paring Raymond Badpaas. At siyempre, paring Romel, sa araw na ito ay birthday naman ni Senator Sherwin. Aba, talaga. Happy birthday, Senator Sherwin Gatchalian. Thank you, paring Raymond. Raymond Advaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.